Pag nakatanggap ka ng offer na 125,000 pesos na cash loan, ano ba ang dapat mong maramdaman? Kakabog-kabog ba ang dibdib mo? Mapapangiti ka ba? O matutuwa ka? At iniisip mo na bang kukunin mo to? But wait, actually, yan ang nararamdaman ko ngayon. Pero, ang tanong is, kailangan ko bang kunin to? Or it is just a simple classic feeling of fear of missing out? Ano ba 'tong fear of missing out na to? Well, yan ang pag-uusapan natin today with the latest na offer sa akin ni G-Loan. Pero iba yun, nagkaroon ako ng offer ulit kay G-Loan. Kung kamusta ba ang interest neto and how does it compare with other online lending apps or loan apps na meron sa atin ngayon. So, samahan nyo ako, sit back, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So yeah, nagulat talaga ako tapos medyo biglang may pagkabog ang dibdib ko nung nakita ko tong offer ni G-Loan. As far as I remember, yung last na in-avail kong offer ni G-Loan is worth around 40,000 lang. And then nakatanggap ako ng additional offer, 75,000, pero hindi ko naman siya kinuha during that time. Now, ngayon lang ako nagkaroon ng offer ulit, but this time it's 125,000 pesos. Kung sa iba, talagang masyadong malaki to. And to tell you the truth, malaki naman talaga to. Itong 125,000 na to, marami itong magagawa, lalo na kung ipang nenegosyo mo. But for me kasi guys, I'm currently engaged on freelance work and itong pagko-content creator. So, in terms of business, wala pa siya sa isip ko ulit kasi meron na rin naman kaming existing business, though hindi na ako yung nagmamanage. So, before we go to the offer na binigay sa akin, Ano ba muna ang advantage kung dito ka sa G-Loan kukuha ng loan mo? yung ano kasi ni G-Loan, yung offer nila, and the interest is based on the loan amount. Ibig sabihin, kung gaano kalaki yung i-offer mo, doon magbabase yung interest na charge nila sa inyo. And we consider the interest that they're charging are still within the industry standard. Kasi sa ibang mga loan apps, the more na mas matagal, hindi nila ina-adjust yung interest. Ganun pa rin yung interest or even mas mataas pa minsan yung interest. Pangalawa is very convenient, diba? Sa GCash app mo lang, konting pindot lang at madali mo nang makukuha ang loan proceeds mo sa inyong GCash wallet. Pangatlo is they offer longer payment terms. They offer as short as 1 month yung G-Loan Sakto and as long as 24 months. Pangapat is you can have multiple availment. Let's say sa offer sa akin na 125,000, 25,000 lang muna kukunin ko and then kapag kinulang pa at available pa yung credit ko, pwede pa ulit akong kumuha. And lastly na lang siguro, ito yung pinaka gusto kong benefit or advantage kapag kay G-Loan kayo kumuha is the interest cashback. Lalo na kasi kung nagpo-fully pay kayo in advance. So, instead na sa kanila mapunta yung interest, binabalik nila yung interest na hindi na nag-accrue or nagamit. Ngayon, here's my dilemma before we proceed dun sa offer sa akin. Given the fact na si G-Loan ay parang finding needle in a haystack. Ang ibig sabihin dito is, once in a blue moon lang talaga dumating at swerte ka kung bigla kang may offer ngayon, pero after a week mawawala, doon dumarating yung fear of missing out. Fear of missing out meaning, Sayang hindi ko kinuha. or Dapat ko bang kunin to kasi posibleng mawala yan next week. yun yung fear of missing out. Well, for me, alam ko naman, unang-una, hindi ko kailangan, so X na kagad sa akin umutang dito. Kahit maganda po ang offer nila sa akin. Kasi nakahiram na rin po ako sa credit card ko na merong better deal versus dito sa G-Loan na to. Pero in any case, kapag na-offeran kayo ng ganitong kalaki at i-compare nyo to sa mga other lending apps, for sure may fighting chance si G-Loan. Tara, silipin na natin ang offer sa akin. Okay, ito, yan, limited time offer. Maniwala po kayo, limited time po talaga to. After a week, posibleng mawala. Yan, you can borrow up to 125,000 pesos, payable in 9 to 24 months. Interest rate is only 1.59%. Mababa po yan, ha. Though, caveat ko po dito, still not as low as personal loan ng mga banks, wherein personal loan of banks can go as low as 0.8%. Though ang standard na nakikita ko, madalas na nakikita kong offer ng iba't ibang banks ay 1% per month or 12% per annum. So, in that case, medyo mataas pa rin naman to. But sa mga other online lending apps, I'm very much sure na isa si G-Loan sa pinakamababa. Processing fee is as low as 3%. Yun nga lang po, meron po siyang kaltas na 3%. Anyway, let's get started. Ilagay ko po 125,000 pesos.
para lang makita natin yung full amount kung magkano po. And then, sinelect ko po yung installment na 24 months. So, sa 24 months daw po, magbabayad po ako ng 7,195.84 per month sa loob ng 24 months. Magkano po yun? I-calculate po natin. 7,195.84 times 24, it would give me around 172,700. Malaki rin po pala. I-minus po natin yung 125,000. Lumalabas po na 47,700 po ang interest payment or yung charge sa aking interest sa loob ng 24 months. And then, kung titingnan natin yan monthly divided by 24, per month, nasa around 1.9 ang interest na binabayaran sa 7,000. Roughly lang po yan. So, i-divide po natin yan by 125,000. Nasa 38.16% yung total interest sa loob ng 24 months. I-divide po natin yan by 2 para sa APR. Ang APR po ay 19% per annum. So, mababa pa rin naman po. This is considering interest lang po. Hindi pa natin kino-consider yung 3%. 19% sa isang taon. Divide po natin yan by 12. Ayan, nag-arrive po tayo sa 1.59% per month nga po. Tama naman po. And then, yung loan amount is 125 and then the processing fee is 3,750. So, ang total na matatanggap po na lang po ay 121,250. Masakit din po yung yung processing fee 3,750. Ano pa na ba mabibili niyan? Bag. Makakabili na po ng trolley bag ng anak ko. Sayang din po. Masakit din po yung processing fee. Sana 1% lang. Like, Atome 1% yung processing fee. And yung iba po walang processing fee. Get this loan na lang po. Again, if you receive this kind of offer, wag po kayo basta-basta magkiklik na get this loan. Kailangan po talagang pag-iisipan. Opo, maganda po yan na pinagkatiwalaan po tayo ng ganyang malaking amount and it's an honor for us. Pero before you get that amount, kailangan unang-una alam mo kung saan mo gagamitin. Yung paggagamitan mo ba would produce good benefit sa'yo? Pangatlo, kaya mo bang bayaran yan? Kaya ba ng finances mong bayaran yan? And pang-apat, okay ba ang interest? And which, in this case, makikita na natin na malaki in terms of total peso, pero kasi 24 months to pay po siya. So, medyo okay na rin. Pero if you have access to banks or credit cards, I think they're much better na hiraman ng ganitong kalalaking amount. Siguro po, just to compare na lang, yung 125,000 pesos, ito po siya sa credit card. So, kung mapapansin nyo po dito, 125,000 po, tapos ang monthly payment ko lang po ay 6,070 pesos. Compare po dito sa monthly ko na 7,195. Di ba po, ang laki ng difference? In addition to that, yung processing fee po netong credit to cash sa credit card is only 500 pesos once approved. Dun po sa GCash, 3%. Ang laki po. So again, ang suggestion ko po, wag po kayong matakot, wag po kayong magkaroon ng FOMO or fear of missing out. Hindi nyo po kailangan, lalo na kung meron kayong access sa mga ganitong bank services. Kung wala naman po kayong access sa ganyan, the mere fact na tanungin mo lang ang sarili mo kung kailangan mo at kaya mo bang bayaran yan, that should remove your fear of missing out. Hindi natin kailangan magkaroon ng G-loan offer kung hindi naman talaga natin kaya or hindi talaga sustainable. So yun lang for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Joy Bilyotes at Joy Bilyotes. At sabi po niya, thank you po Sir Pat. Sobrang helpful ng mga videos mo, lalo na sa mga kagaya kong first time magka-credit card. Always watching po. Shoutout from Iloilo City. Kay Joy Bilyotes, shoutout po sa inyo. And thank you so much din po na na-appreciate niyo po yung mga videos na ginagawa ko. At wag po sana kayong magsawang manood at sumuporta sa akin. Thank you so much po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!